Hello! Good evening pa sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-129th day na ating share ng devotion video. And sorry, ayan, late na naman tayo nakagawa na ating devotion video dahil today will be the start ng isang linggong celebration ng birthday ng aking alaga. Pero ang actual birthday niya ay sa July 13 pa sa Sabado. So, sunod-sunod na araw yan na magiging super busy ako at super busog naman talaga. No wonder at walang reklamo sa sobrang kabusugan. And speaking of, meron pa nga akong pang-aalmusalin bukas. Ayan. Pangalan ay Queen Sophie na parang egg tart something. So, food, cake, and then ito pa, may egg tart pa. Bukas na almusal, kaya super duper busog. And bukas may cake na naman. Diba? So, talagang pasalamat tayo kay Lord sa lahat ng mga blessings dahil hindi tayo pwedeng gutom at fully satisfied sa ating mga kinain. So, bago po tayo magsimula ng ating share na devotion video, ay huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. So, let us all pray. Ang ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli dinadakila at pinasasalamatan po namin kayo sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Salamat sa hininga, sa kalakasan, at sa buhay, Panginoon, na aming nararapat lamang na mapagtagumpayan sa bawat araw, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kinaya na matapos sa isang buong araw na ito, na bagamat abala, maraming ginagawa, Panginoon, para sa mga selebrasyon ng kaarawan ng aking alaga. Panginoon, I pray, Lord God, that you will bless this family much more, Panginoon, kung paano pinagpapala rin nila ako, Panginoon, sa maraming mga bagay, Panginoon. I know, Lord God, that you will add more good health, life, and more years sa buhay ng aking alaga, Panginoon, para sa kanyang nalalapit na birthday, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil they are the provider, Panginoon, para sa amin at sa aming pamilya, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, patuloy na kalakasan para sa akin sa mga susunod na araw pa, Panginoon, na kinakailangan pagsilbihan sila at ang kanilang mga magiging bisita dito sa bahay, Panginoon. And salamat, Panginoon, sa karunungan na ipinagkakaloob niyo sa akin, Panginoon, at sa bawat mga nagpapayag ng inyong salita, Panginoon, upang marami ang mabagi na ng inyong mabuting balita, Panginoon. Tunay, Panginoon, na nararapat lamang ipagmalaki at ipamalita sa lahat ang tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, na kung saan inalay niya ang kanyang buhay, Panginoon, para matubos kami sa aming kasalanan, kung kaya kami bilang tungkulin at naisin namin sa buhay, Panginoon, na maging katulong kami ninyo, Panginoon, para ipamahayag ang Great Commission, Panginoon, na go and make disciple of all nations, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, kami ay manatiling nagpapakumbaba, Panginoon, at hindi ang sarili naming galing o sarili naming kakayahan, Panginoon, ang maiangat, kundi kayo lamang po, Panginoong Diyos, ang manatiling nasa pinakamataas na luklukan ng inyong kaluwalhatian, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa mga taong makakapakinig, Panginoon, ng mga sharing ng devotion video na ito, Panginoon. We pray, Lord God, na kayo po, Panginoon, ang hihipos sa puso, isip at kaluluwa ng bawat isa, Panginoon, upang lubos nilang maintindihan ang mga mapapakinggan nila ng mga salita o mababasang mga salita na nagmumula sa inyo. Ngayon din po, Panginoon, salamat sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin, Panginoon, at nag-i-intercede patungo sa inyo, Panginoon, ko ano man ang mga deepest desire, deepest prayer na hindi namin, Panginoon, maibuka ng aming mga bibig, Panginoon, sa aming mga public prayer na kagaya nito, Panginoon. Kayo po ang siyang madakila sa buhay ng bawat isa, Panginoon, and let your light shine upon us. This we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. So ito po ay nakalagay sa Lucas 23. Sabi dito, sumagot si Jesus, tatanungin ko muna kayo. Sabihin niyo sa akin kung, ayan, bukas pa yung karugtong, kasi nga per one verse lang tayo. So message, at ito na nga ang naging sagot ni Jesus sa panunubok ng mga makapangyarihang mga taong iyon. At ito ay sa pamamagitan din ng isa pang pabalik na tanong sa mga ito. Application, kung sa panahon natin ngayon ay may tinatawag na reverse psychology, sa talatang ito naman ay reverse question ang nangyari. Dahil hindi alam ng mga makapangyarihang tao na iyon na alam ni Jesus ang balak nila. Kaya ang naihanda din niyang sagot ay tanong din na kung ano ang
isasagot nila ay maaari nilang ikapahamak o ikapahiya sa mga nakikinig na mga tao sa paligid nila. Kung umaharap ka sa ganitong sitwasyon na may mga nais na ipahamak o ipahiya ka, ano ang gagawin mong aksyon? Una sa lahat ay dapat sumangguni muna tayo sa gabay ng Diyos at siya ang magpapakita o magbibigay ng tamang sagot o solusyon sa mga kinakaharap mo. Maaaring may mga ipapadala o gagamitin siyang tao, pangyayari o kaalaman para malutas ang kinakaharap mo. Pero maaari din na kagaya ni Jesus, i-reverse question mo din ang nang-uusig sa iyo, pero siguraduhin na natin na nasa tama talaga tayo na panig sa Diyos. So, puri ng pagkabasa ng salita ng Diyos, 'di ba? So, yun na nga, 'di ba? Syempre tayo bilang mga tao, ayan, and sa mga nag-aral sa medicine or medical mga pag-aaral ng kolehiyo, 'di ba? Syempre, usually mga psychologists kasi yan ang gagamitin is yung gagamitin na tanong sa iyo is kumbaga parang ibabalik din sa iyo yung tanong mo. Bibigyan lang niya ng ibang pagbabalik sa iyo, 'di ba? So kagaya dito, tinanong siya ng mga makapangyarihang tao na to si Jesus na sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para gawin ang mga bagay na yan, 'di ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para magturo, 'di ba? Maggawa ng mga himala, 'di ba? So, dahil alam ng ating Panginoong Yesus ang nilalaman ng kanilang puso at isip na nais nila na ipahiya or makot ang daak si ang ating Panginoong Yesus, 'di ba? Or mahuli sa pamamagitan ng kanyang sasabihin or isasagot, 'di ba? So, ang ginawa ng ating Panginoong Yesus ay tatanungin din sila, 'di ba? Kumbaga, ang question niya is, ayan, bukas pa naman talaga natin maririnig, pero sige, ngayon ko na iaano na, ang magiging tanong sa kanila ay, sino rin ba ang nagbigay kay John the Baptist? Because si John the Baptist kasi ay kilala ng mga Hudyo dahil ito nga ay parang pakiramdam ng mga Hudyo noon na si Juan or John the Baptist na ang Messiah or ang tagapagligtas, pero hindi nila alam na after ni John the Baptist ay ang ating Panginoong Yesus ang tunay na Messiah. Kumbaga, si John the Baptist lang yung naghanda ng daan or way para sa mga tao pagdating ng ating Panginoong Yesus, 'di ba? Na kung saan yung mga tumatanggap sa kanya at nagpapabautismo sa kanya is itinuturo niya yung about sa repentance, 'di ba? Para paghahanda pagdating ng ating Panginoong Yesus. Kaya yung karamihan sa kanila, yung mga karamihan sa mga tagasunod or mga nabautismuhan ni John the Baptist ay siguradong naging tagasunod or mga kasama rin sa mga sumuporta o nakikinig sa ating Panginoong Yesus doon sa templo habang siya ay nagturo, 'di ba? And ayun na nga, 'di ba? Dahil gusto nga ng mga makapangyarihang taong to na ipahiya ang ating Panginoong Yesus, pero ang mangyayari sa magiging sagot din nila, sila mahuhuli, 'di ba? At sila yung pwedeng mapahiya sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya abangan po natin kung ano ang magiging sagot ng mga pariseo o ng mga makapangyarihang taong ito sa i-reverse question sa kanila ng ating Panginoong Jesus, 'di ba? And sa buhay naman natin ngayon, how can we relate it to ourselves? Kung halimbawa may ganyan, may nag-uusig sa iyo na may nag-a-accuse sa iyo, 'di ba? Na ikaw ay nagsisinungaling or ikaw ay may ginawang masama. Pero ikaw alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang ganun. Yung kumbaga, people are saying that you are guilty. But ikaw sa sarili mo, as you've known yourself, ay parang kumbaga napagbibintangan ka lang or idinidiin ka lang dun sa ganoong sitwasyon. Pero sabi nga, 'di ba, wag nating masyadong isipin o damdamin 'yun or masyadong masaktan ng ating damdamin at problemahin natin ito ng gusto na halos di na tayo makakain, di na tayo makatulog, 'di ba? Stress na tayo, depressed na tayo, 'di ba? Pero ang gawin po natin ay ipagkatiwala natin 'to sa ating Panginoong Diyos. Ibigay natin 'to sa ating Panginoong Diyos, idulog natin sa ating Panginoong Diyos, and believe that every battle of us belongs to the Lord at hindi sa atin, 'di ba? So, kumbaga, siguro pinapakita lang sa iyo 'yan, ipinaparanas lang sa iyo for you to
understand something much more deeper, di ba? Dahil syempre, hindi tayo katulad ng ating Panginoong Yesus noon na nababasa natin or alam natin yung nilalaman ng puso at isip ng ating kapwa, di ba? Pwede lang tayong mag-isip na posibleng naiintindihan natin or nakikita natin based sa mga action, di ba? Pero although merong mga gifted na may binigyan talaga ng ganyan na kaya nilang makapag-psycho ng tao, na kaya nilang mabasa ang pag-uugali ng isang tao base sa paraan ng pagsasalita nito or pakikisalamuha sa kanya bilang taong observant or nag-o-observe ng mga pag-uugali ng isang tao. Pero bihirang-bihira, kumbaga pwede kasing ang tao iba yung laman ng puso niya sa pinapakita niya sa action niya, 'di ba? Kayang-kayang pekein ng tao ang kanyang ah action kahit hindi talaga yun yung tunay na laman ng kanyang isip at puso, 'di ba? So para kagaya dito, 'di ba? Alam ng ating Panginoong Yesus na yung motibo ng pagtatanong ng mga makapangyarihang tao ito ay para ipahiya siya or madiin siya sa ikakapahamak niya, 'di ba? Pero hindi nila alam na ang ating Panginoong Yesus ay nagre-ready din ng same question pero magkaiba lang yung anyo sa kanila, 'di ba? Kumbaga ibabalik din ng ating Panginoong Yesus yung tanong at yung magiging sagot sa kanila, 'di ba? Imbis na ating Panginoong Yesus yung mapahamak or mapahiya, ang mangyayari ay posible na yung mga humahanap ng butas or humahanap ng paraan para siya'y mapahuli at mapapatay ang mapapahiya sa mga taong makikinig, 'di ba? So, ganyan ka amazing gumawa ng pagkilos ang ating Panginoong Diyos, 'di ba? Para kung iisipin mo na pwedeng sumagot agad-agad ang ating Panginoong Yesus noon na ay sa ano, sa Diyos Ama kasi totoo namang anak niya talaga ako, 'di ba? Pero syempre, ang ating Panginoong Diyos ang nag-implant sa kaisipan ng ating Panginoong Yesus na ganito yung magiging sagot mo, ganito yung gagawin mong the move, diba? At syempre, ang ating Panginoong Yesus ay very obedient sa kanyang Abba Father or sa ating Abba Father, at kung ano yung ipinagkaloob sa kanya na maging sagot ay ginawa o in-action ng ating Panginoong Yesus, diba? So, sa bawat desisyon natin sa buhay, we need to be very nagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Humingi tayo ng guidance and nagpe-pray muna tayo bago tayo gumawa ng mga action, mga sasabihin or mga gagawin ng mga plano, kasi kung hindi yan pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoong Diyos o hindi yan kalooban ng Diyos para sa iyo, is hindi siya mangyayari kahit anong pilit mo na planuhin o iayos ang lahat ng bagay, 'di ba? Sabi nga, ang taong nagplaplano pero ang Diyos ang nagpapatupad. And kung ito ay makakabuti sa iyo at kinalulugdan ng Diyos ang iyong ginagawa, syempre, ipagkakaloob yun sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Pero kapag ang motibo mo ay hindi maganda at itinatago mo lang, kitang-kita pa rin yan ng ating Panginoong Diyos dahil siya ang may likha sa atin at siya ay laging nasa sa atin dahil tayo ay nabubuhay pa, 'di ba? Ang ating espiritu na sinasabuhay at nasa loob natin ay ang Diyos dapat ang naghahari dyan at hindi ang ibang bagay. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating share na devotion video, and I will try kung bukas hindi ako sobrang mapapagod para makagawa pa rin tayo ng ating devotion video. Pero kung hindi ko man kakayanin dahil kung halimbawa masyadong maraming gagawin and magiging masyado akong abala, ay nawa po ay maintindihan ninyo. For this week lang naman po ito, lalong higit dahil nga special occasion sa birthday ng aking nag-iisang alaga. So, tayo po ay mag-end into prayer. Amen na Diyos na makapagnasa at muli maraming salamat po, Panginoon, sa karunungan na ipinagkaloob niyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang may kayang magpabago ng lahat ng sitwasyon, Panginoon, na kung saan, iisipin, Panginoon, ay naiipit na kayo ang inyong anak na seso sa sitwasyong iyon, Panginoon. Pero alam po namin na kayo ang magbibigay sa kanyang kaisipan, Panginoon, kung ano ang nararapat gawin, kung ano ang nararapat i-action, at kung ano ang nararapat sabihin o isagot sa mga nagnanais, Panginoon, na kami ipahamak, Panginoon. Pero sabi nga, hindi ninyo hahayaan ang inyong mga anak, Panginoon, na mapahamak, Panginoon, gaya ng isang magulang, Panginoon, na ang tanging hangad, Panginoon, ay para sa kabutihan, ikasasaya,
at ikakasafety ng kanyang anak, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa inyong pag-aalaga at pagmamahal sa amin, Panginoon, na bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, dahil sa dami ng kasalanan na nagawa namin sa inyo, Panginoon. Pero nariyan pa rin po kayo at handa kaming tanggapin at tawaging inyong anak, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Kung iisipin ay kulang pa ang aming pasasalamat, Panginoon, maging ang aming buhay. Dahil sa inyo naman talaga ito, Panginoon, na ialay at ipagkatiwala sa inyo, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na gaya ng isang magulang ay may mabuti kayong at magandang plano at future na inihahanda para sa bawat isa sa amin na nagtitiwala at nananatiling matatag ang pananampalataya sa anumang mga pagdaanan namin, mga pagsubok sa buhay. Kaya din po, Panginoon, dalangin ko ang lahat ng tao, Panginoon, na may dinaranas ng mga pinansyal na problema, Panginoon, sa trabaho man ito, sa negosyo, Panginoon, anumang pinagkakakitaan, Panginoon. We pray, Lord God, that you will provide, Panginoon. At di niyo po hahayaan, Panginoon, ang inyong mga anak, Panginoon, na mapahamak, lalong higit pagdating sa mga pinansyal na mga problema, Panginoon. Dahil sabi nga, Panginoon, kayo ang aming great provider, Panginoon. At kung ang lahat ng bagay ay pagmamayari nyo, Panginoon, tunay na walang makakatumbas sa kayamanan at kapangyarihan na meron kayo, Panginoon. Kaya sa inyo lamang po namin iniaasa ang aming buong buhay, Panginoon. Wala kaming ibang pwedeng asahan, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoon, ang makakatulong sa bawat kinakaharap ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman o sakit, Panginoon, at mga physical, spiritual, Panginoon, or emotional, Panginoon. Kayo po ang aming great healer, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga latay at sugat ng inyong anak na si Jesus, kami pinagaling, Panginoon. Hindi lamang po sa physical na pagkakasakit, Panginoon, pero kung minamarapat nyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na maging instrumento, Panginoon, sa paghawak ng aming mga kamay, sa pag-abot sa panalangin sa mga taong nangangailangan ng panalangin ng kagalingan, Panginoon. Give it to them, Panginoon. Ipagkaloob nyo po sa kanila, Panginoon, nang sa gayon ay makamit nila ang kagalingan na kanilang hinahangad, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, ang amin pong socially na pakikipagsalamua sa aming kapwa, Panginoon. Ano man po mga broken marriage, broken relationship, broken friendship, Panginoon, at pagkawalan ng pag-asa ng bawat kapwa namin, Panginoon. We know, Lord God, that you will restore everything to each and every one of us, Panginoon. Sino man ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay, Panginoon, you will restore and give a new family for each and every one of us, Panginoon. At sa mga mag-asawa, Panginoon, o mga pamilya, Panginoon, na nagkakaroon ng mga alitan o di pagkakaunawaan, Lord God, I pray, Lord God, that you will restore their relationship, Panginoon. Their relationship will become as beautiful than before, Panginoon. Magiging smooth sailing at maayos ang samahan ng bawat isa. Gayon din po, Panginoon, sa amin na mga nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin bilang instrumento, Panginoon, upang ipahayag ang inyong mabuting balita sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. Mas marami pang mga kaluluwa, kapatid, kaibigan, kapamilya, Panginoon, o mga makikilala pa, Panginoon, ang tumanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, at matulungan namin sila sa iba't ibang paraan na kaya namin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na mga taong nagtitiwala sa inyo ay magiging malakas sa anumang pagsubok na kakarapin, sa anumang bagyo, hirap, sakit, at mga kalamidad, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang siyang nag-iingat, Panginoon. Kayo ang siyang nagpapahaba at nagdaragdag ng buhay sa amin, Panginoon, upang mamuhay kami ng maluwalhati dito sa mundo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga ginagamit niyo upang magpahayag ng inyong mga salita, Panginoon, sa pamamagitan ng mga social media o kahit physical na pakikipag-usap, Panginoon. We pray, Lord God, na you will use each and every one of us mightily and effectively, Panginoon, upang mas marami pang mga magiging kakilala, Panginoon, ang tatanggap sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang aming mga kapamilya, Panginoon, kung meron pa man, Panginoon, na hindi pa tumatanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Ngayon na ang oras, Panginoon, na nararapat tanggapin ng bawat isa
ang inyong anak na si Jesus dahil hindi namin alam, Panginoon, kung kinabukasan ay may hininga buhay at lakas pa ba kami, Panginoon, kung buhay pa ba kami sa araw ng bukas, Panginoon. Pero ang nais namin, Panginoon, ay makasigurado, Panginoon, na kami ay makakapunta at makakarating sa inyong kaharian diyan sa langit, Panginoon, na masaya nating ipagdiriwang papupurihan ang inyo dakilang pangalan, Panginoon, kung saan mararanasan ng lahat ng tao, Panginoon, na sumampalataya sa inyo ang napakasarap na buhay, Panginoon, ang fulfilling life, Panginoon, na walang kulang kahit ano, Panginoon, lahat ay provided, Panginoon, lahat ay malalasap namin, Panginoon, wala nang sakit, wala nang hirap, Panginoon, wala nang problema, Panginoon, at wala nang paghihiwa-hiwalay, Panginoon, sapagkat we are all one body, we are all one in you, Lord God, at kayo po ang siyang aming Diyos at tagapagligtas na aming buhay, Panginoon, na nararapat na tulungan niyong bawat isa sa amin, Panginoon, na magkaroon ng lakas ng loob, Panginoon, para ipahayag ito sa anumang paraan na aming kayang gawin ito, Panginoon. Kaya kayo po ang mapapurihan, madakila, Panginoon, at anuman pong mga secret petition and the deepest desire prayer ng bawat isa, Panginoon, o may makalimutan man kaming ipanalangin, Panginoon, kayo na po, Panginoon, ang magpunan nito, Panginoon, at alam po namin, Panginoon, na aming mga panalangin ay nakahanda ninyong sagutin at tuparin, Panginoon, dahil sabi niyo nga sa inyong pangako in Jeremiah 29:11 that you know the plans you have for us, for Lord God, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope and a future, Panginoon. Kaya yun, Panginoon, ay ang aming panghahawakan sa aming buhay, Panginoon, at ang Bible verses din that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added into you, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa katuparan ng aming mga panalangin, Panginoon. Salamat dahil kayo ang Diyos na tumutupad sa inyong mga pangako. Salamat dahil kayo ang Diyos namin, ang aming Abba Father, na mahal kami at mahal na mahal din po namin. Muli, Panginoon, kayo ang siyang magsilbing gabay namin sa bawat araw, Panginoon, at hayaan niyo po na matanglawan ng iba pa naming kapwa, Panginoon, na wala pong pagkakilala at pagtanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. At nawa, hindi pa mahuli ang lahat sa bawat nakikinig, na nawa ay ito na ang oras, Panginoon, na mas dapat maging masipag sa mga gawain na para sa ikaluluwalhati ninyo, Panginoon, at ng inyong dakilang pangalan, because your name is the great above anyone else name, Panginoon. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end of this world, of our life, and to everything that you have created and has given to us into this world. Ito po ang aming samat dalangin sa matamis na pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!